ang dami natin ngayon. So, sino po ang mga first-timer? Taas po ang kamay. Grabe, ang daming first-timer. Bale, naging first-timer. Thank you. Hindi ako si John Madela. Joke lang. Bale, naging first-timer din ako before. O, ba't nandiyan na tayo ngayon? Bilis naman. Wait lang. Nawala. Ayun. Bale, kukwento ko muna yung summary ng buhay ko bago ako mag-share sa inyo. Bale, ako pala si Genesis Jamar Biabut, also known as Butch Yabut. Bale, 31 years old ako. Pangalan ako sa 4 na magkakapatid. Breadwinner ako. Bale, background ng family namin, dati may kaya kami. May mga negosyo kami, may grocery, may mga bus din kami. Then, bilog ang buhay, nalugi kami, then, worst scenario, naghiwalay yung parents ko. After nila maghiwalay, high school ako nun, nag-iba ng bahay yung mama ko, yung daddy ko nagkaroon ng mild depression, nagkaroon ng bipolar disorder. So, na-hospital siya. Sinamahan ko siya, and naglayas ako ng bahay. Di na ako bumalik sa family ko. So, lahat ng hirap na naranasan ko, naranasan ko matulog sa bangketa. Naranasan ko 3 araw wala akong kain. Nalipasan ako ng kain. Napakain lang ako sa may nagsusugal, may patay. Kung di pa ako nahimatay, hindi pa ako papakainin. Ganun ang naranasan ko. Hanggang sa sabi ko, kailangan kong maging successful sa buhay. Nag-apply ako ng mga trabaho. Naging Jollibee crew ako. Naging crew din ako sa mga amusement center. Naging ahente ako ng bahay. Naging ahente ako ng credit card. At yung huling trabaho ko, naging call center agent ako. Paano ba to? Ayan ako dati. Isang typical na bata na nangangarap. May red horse pa. Ayan ako. Ang huling trabaho ko before ako mag-join dito sa M Global ay call center agent. So, first time ko rin ma-regular sa isang kumpanya. Kung ikaw ba mareregular ka, first time mo, pag-iigihan mo ba? Yes! Pinag-igihan ko. Kasi alam ko, maalis ko na sa kahirapan yung tatay ko kasi dalawa kaming magkasama. And then, na-invite ako ng isang kapitbahay namin. Butch, sabi niya, gusto mo bang kumita ng malaki? Sama ka sa akin sa seminar. So, pumupo din ako dyan, naging first timer din ako. So, na-culture shock din ako kasi milyon-milyon, ang buhay namin, hirap-hirap. So, di talaga nag-sink in sa utak ko. Pero sabi sa akin sa seminar, kung ikaw yung tipong tao na pag-uwi mo ng bahay at nakita mo yung itsura ng magulang mo, hindi na kaya-aya, or hindi mo na gusto yung itsura ng tatay mo habang natutulog, kailangan mo mag-join. So, nagising ako para kung nabuhusan ng malamig na tubig kasi dito lang kami nakatira sa bahay na to. Ayan, medyo madilim. Napakaliit lang ng bahay namin kasi dalawa lang kami ng tatay ko nun. Ang tatay ko nun naglalako ng lumpia para mabuhay kami. Isang kahit isang tuwa lang kami. Kaya ginawa ko ng paraan yung pag-join sa AIM Global. Nung nakita ko yung AIM Global, ang pera na ATM ko 2,000 lang. Ginawa ko ng paraan, nagbenta ko ng cellphone. And then, tuloy-tuloy, umattend ako ng training. Ayan yung bahay namin. Tapat kami ng Sandigan Bayan. So kapag bagong taon, kawawa yung Sandigan Bayan sa akin. Kasi nagpapaputok ako ang kuwitis. Tumatama doon sa bintana ng Sandigan Bayan, sumasabog. So galit na galit sa akin. Yan. So nung nag-join ako, sinunod ko lang yung sistema, dumikit lang ako sa upline ko, uma-attend ako ng ganitong seminar, OPP, LDO, training, and yung upline ko, si Don Bade. Kasama ko dito yung leader ko, yung loyal na business partner ko, si Kuya Don Banyasha. Nandiyan ba siya ngayon? Ayun, si Kuya Don. Ever since na nag-join ako sa AIM Global, kasama ko siya sa journey. Yan. Then later on, naging silver executive ako. And then, humataw ako. Nagpunta ako ng Romblon. First time ko mag-offline marketing. Nakapag-build din ako ng network doon.
Ayan, ayan yung Romblons, Marbles, Billionaires. Binaba ako ni Upline, nag-training kami, ayun si Upline Odette, payat pa. Ayan, may napapain kami, teacher 3 heads. Ayan, tapos nag-crash course training kami, si Upline Don Bade, bumaba. So, ayun. So, yung mga panahon na yan, gold executive na ako, pero ramdam ko rin yung hirap, pagod, kasi nung time na lumuwas ako dyan, pumunta ako sa Romblon, bumabagyo. Naiwan ko yung bahay namin, halos matanggal-tanggal na yung mga bubong. Kinento ko sa upline ko. Pagdating ko dun sa Romblon, yung mga damit ko parang inaamag. Kasi basang-basa. Kasi talagang yung bubong namin kapag umulan, hindi maganda yung pagkakagawa. Parang ka nagsishower. Alam mo yun? So trauma talaga yung buhay ko dati. Talagang hindi ko ma-imagine. Kaya talaga gusto ko talaga may mangyari. Ayan, nagtotalk ako dati. And good news, naging gold executive ako. Na-awardan ako sa MOA Arena noong 2012. Yan. Then after that, nakaramdam din ako ng pagod. Napagod ako. Aminin ko sa inyo totoo, nag-inactive ako ng 2 years. Kasi nagkaroon ako ng sariling online business sa sulit, nagbebenta ako ng mga cellphone. So, nawili ako sa ganon. Napagod din ako kaka-network. And after that, na-find out ko, kumikita nga ako pero hindi ako nalileverage. Gusto ko talaga yung networking kasi nandun yung puso ko. Kasi gusto ko talaga maraming matulungang tao. Yun. So, good news, after 2014, tinulungan ako ng upline ko na gawin yung online Facebook marketing. Familiar ba sa Facebook marketing? Yes! Tinuruan ako ni upline, gawin yung negosyo. So, ang nangyari, napaganda ko yung bahay ko. Palakpakan nyo naman! Nakuha ko yung parents ko, yung mami ko, yung mga kapatid ko, sama-sama na kami. Ito na yung itsura ng bahay namin. So, hindi na parang mahirap. Payaman na. Yan, nag-online Facebook marketing ako. After that, nagkaroon ako ng resulta after 3 months. Nalabas ko yung resulta ko, yung motor ko. Ayan. Joke lang. Ito po, yan. After 3 months doing the online business, nagkaroon ako ng big bike. Pambili ng package sa NBC, etc. Yan. Tapos, nagkaroon ako ng iba't ibang network, international, sa Japan. Sobrang dami ng pinapadala. Tapos, ang pinakamagandang naidulot sa akin ng AIM Global ay yung makatravel ako sa iba't ibang lugar. First time kong makasakay sa aeroplano, ibang feeling nang nasa aeroplano. Ganun pala ang pakiramdam. Baliw na baliw ako talaga. Ayan, na-enjoy ko na yung buhay ko. Helmet diving ako sa Boracay. Kung normal na empleyado ka, parang hirap gawin. Tama po ba? Yes. Kasi nung empleyado ako, 8 years akong empleyado. Kahit gulong ng bike, hindi ako nakabili. Parang trip to Cubao lang ang pwede kong gawin. Pero dito sa AIM Global, ayun, dito ko naramdaman yung sarap ng buhay. O selfie pa sa Boracay. At tapos, awa ng Diyos, may mga OFW po tayo na pauwi na for good dahil sa online Facebook marketing. Palakpakan nyo naman! Yan, nag-training kami. Tapos, gumawa ko ng dream board. Kasi sabi sa training, never stop dreaming. Kasi kung libre lang mangarap gawin mo na, isagad mo na. Gumawa ko ng dream board ko. Good news, after doing the dream board, after 8 months doing the business online, nailabas ko po yung brand new car ko na Toyota Vios 2015. Limited edition. Grabe. Hindi ko ma-imagine na hindi talaga nag-sink in sa akin na may kotse na ako kasi kilala ko yung sarili ko Sabi ko kay Upline, parang hindi nagsisink in sa akin na may kotse na ako. Parang hindi ako makapaniwala. Hanggang sa pumunta ako dun sa, pinakita ko sa parents ko, hindi rin sila makapaniwala. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala na may kotse na ako. Yun pala ang maganda sa sistema ng AIM Global. Na kapag talagang tinabaho mo at naniwala ka sa sistema, no choice ka. Kikita ka. Nalabas ko siya noong March 31, 2015. Before mag-Holy Week.
Good news, April 1. No plate, no travel ang LTO. Diba? Saktong-sakto. Ayan siya. So, ang nakuha ko, motor and kotse. Ngayon po, nakikitira po ako sa girlfriend ko doon sa bahay nila. Then, maganda po rito, next year, lilipat na po ako sa sarili naming bahay, sa Bignay, Valenzuela. Ayan po yung townhouse na lilipat namin. Ayan siya, 70 square meters. Baliw na baliw din ako kasi hindi ko ma-imagine na magkakaroon ako ng sarili kong bahay. Ayan siya sa Grand Cedar Homes sa Valenzuela. Ayan siya yung Block 44 Lot 20. Yan yung lilipatan ko. Grabe, no? Then, isa lang masasabi ko, naniwala lang talaga ako sa upline ko. Circle of influence. Kasi kung sino yung tao na parati mong kasama, may impluensya ka, tama? Pag payaman siya, payaman ka din. Pag pahirap siya, may impluensya, mahirap ka din. Dumikit lang ako sa taong payaman. Kaya ako, ganito yung resulta ko. Yan, kila Doc Ed. Ay, Sir Francis, sa Casino Ed. Power po ba? Yes! Grabe. So, okay lang po ba magkwento ako sa inyo ng maikling kwento bago tawagin yung next speaker? Kasi ganito yung kwento sa akin before. May isang bata, nagugutom, nasa bukid. So, since nagugutom siya, umakyat siya ng puno ng mansanas. Nakakuha siya ng 2 mansanas, kinain niya. Nabusog siya. Kinabukasan, nagutom ulit siya. Kumuha ulit siya ng mansanas. Pero that time, 4 na yung binaba niya. So, kinain niya yung 2, may natirang 2. Ginawa niya, binenta niya yung 2 mansanas. At kumita siya ng pera. So sabi niya, pwede pala akong mabusog at kumita at the same time. So, akyat kaya ako araw-araw. Ginawa niya, umakyat siya araw-araw. Kumita siya ng maraming mansanas. Nilagay niya sa box. Yung isang box, nabenta niya. So, kumita siya at nabusog siya. Ngayon, naging vision na niya o sistema na niya na umakyat sa puno ng mansanas. Hanggang sa isang araw, isang kariton yung nakuha niyang mansanas, nabenta niya sa palengke yung isang kariton. Hanggang sa siya na yung nagbabagsak ng mansanas sa palengke. Hanggang siya na talaga yung pinaka-dealer ng mansanas sa buong lugar nila. Hanggang sa naging kumpanya na siya ng mansanas. Nag-i-export na siya ng mga mansanas sa iba't ibang countries. Ngayon dumating yung time, 65 years old na siya. Bilyonaryo na siya. Ang dami niyang kumpanya. Sabi niya, matanda na ako. Gusto ko na magpahinga. Pero anong gagawin ko sa dami ng pera ko? Ipamimigay ko na lang sa mga nangangailangan katulad ko dati na bata. So nagpatawag siya ng attorney. Pumunta yung attorney niya para i-legalize yung gusto niya, testamento na ilipat na, ipamudmod yung kayamanan niya sa mga tao. So, gumawa ng mga dokumento yung attorney, and then dumating yung time, gawa na yung mga dokumento, ipirmahan na lang. So, pinapirma na ng attorney yung dokumento. Tapos, patigilan yung CEO ng company ng Apple. Kasi, hindi pala siya marunong magpirma. Kasi, no read siya. Ang alam niya lang, umakyat ng puno. So, nagtanong yung attorney, Chairman, paano po kayo umiyak? Kasi, naalala ko yung buhay ko dati. Umakyat lang ako ngayon, sobrang yaman ko na. At hindi ako marunong pumirma. Yun ang totoo, nahihiya ako. So, nagulat yung attorney sa nangyari. Sobrang yaman ni chairman, pero hindi pala marunong pumirma. Nagtanong siya, Chairman, ano po ba ang sikreto nyo? Kung bakit yumaman po kayo? Ba't hindi po kayo nag-aral? Ang sagot ng chairman, kasi kung nag-aral ako, siguro ako yung nagpapapirma ng dokumento. Ako yung nandyan. So anong point? Ito yung natandaan kong kwento kasi marami akong iba't ibang trabaho na ginawa. Kahit hindi mo pala linya tong in global, basta naniwala ka at tinabaho mo,
meron at meron at meron mangyayari sa inyo. Tama? Kasi hindi ko na-imagine na talagang ito yung mangyayari sa akin. Sumubok lang ako. Hindi po ako nakatungtong ng kolehiyo. Kasi nagtrabaho na kaagad ako. So, talagang nangangamba ako dati na ano kayang buhay mangyayari sa akin. Pero ito po yung binigay ni God. So, yun lang po. Maraming salamat po.